Mga maghapong nakaupo sa opisina o trabaho, galaw-galaw mga kapuso. Bukod sa pangangalay, ang pagpirmi sa pwesto ng matagal, pwede rin palang magdulot ng sakit gaya ng cancer. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kung papipiliin ka, anong gusto mong trabaho? Maghapong nakaupo o nakatayo? Maganda yung nakatayo. Bakit to? Siyempre para yung buhay na buhay yung mga Masarap din pag nakaupo. Huwag magulat kung merong sawa na sa pag-upo tulad ng taxi driver na si Mang Bong. Kahit aminadong nakaka-relax ang pag-upo, iba raw ang epekto kung maghapon na niya itong gagawin sa pamamasada. Lalo sa traffic, sakit sa paa, sakit sa likod. Pero hindi lang daw ngalay ang epekto nito ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of the National Cancer Institute sa Amerika. Ang mga pirmi lang sa kanilang pwesto, mas malaki ang tsansang magkaroon ng colon, endometrial at lung cancer. At tumataas pang lalo ang tsansang makuha mga cancer na yan sa bawat 2 oras na itatagal ng pag-upo. Apektado basta matagal ang pag-upo ng isang tao kahit pa sabihing may sapat siyang ehersisyo. Pero noon pa man, matagal na raw batid na may epekto ang pirming pag-upo ng isang tao. Halimbawa, ang pagbagal ng panunaw natin. Your systems start to slow down. Your systems think that you're actually at rest, and then that slows down your metabolism. Again, along with the breakdown of bad cells. Nagbabago rin daw ang forma ng ating katawan. When you're in this position, hunched position, for a long period of time, imagine the stress that your muscles go through. Imagine yung spine mo, your spine, it gets bent, it gets out of alignment. Karaniwan pa namang matagal ang pag-upo ng maraming empleyado, pero sa ibang bansa, nauuso na ang pagtatrabaho ng nakatayo kahit sa mga opisina. Sa ganitong karaniwang setup ng maraming opisina, pirmi kang nakaupo habang nagtatrabaho. Nakakangalay, di ba? Pero isang magandang alternatibo o paraan para mabago yan ng hindi gumagasta ng malaki, ay sa pamamagitan nito. Maraming mga basyong kahon sa mga lateral cabinet na pwedeng gamitin pagpatong-patungin para imbes na nakaupo ka habang nagtatrabaho, nakatayo ka at gumagalaw. Pwede ring lumabas paminsan-minsan sa opisina o mag-stretching. Sa huli, walang dahilan para pabayaan ng kalusugan. Dano Tingkungko, GMA News.